Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kapatid, mga kaibigan, mga inaaralan sa Biblia, at mga bisita namin. Kayo po ay taus-puso at tinatanggap sa pagpupulong na ito ng mga saksi ni Jehovah. Bilang pasimula po ng ating pagpupulong, awitin natin ang awit numero 22. Ang pamagat, dumating nawa ang kaharian mo. Kung ako po sa inyong kalagayan, ating awitin ito ng nakatayo, masigla, at sabayan natin ang himig ng ating awitin. Muli po, tayo ay makakapakinig ng napapanahong pahayag sa umagang ito sa loob ng 30 minuto. Ang kanyang paksa na ipapahayag sa atin ay, mas malapit na ba ang wakas kaysa sa iniisip mo? Ito ay ipapahayag sa atin ni Brother John Paul Colmenares mula pa sa Pasay East Congregation. Brother John, handa na po kaming makinig. Kapag narinig nyo ang salitang wakas, ano ang nasa isip ninyo? Nababahala ka ba sa iniisip mo? O di kaya, naitanong mo na, kailan kaya ito mangyayari? Bueno, sa pahayag na ito, aalamin natin ang sagot doon sa temang tanong, mas malapit na ba ang wakas kaysa sa iniisip mo? Bueno, noong Abril 2, sa mga nakalipas na linggo lang, inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Inaalala natin ang memorial ng kamatayan ng Panginoong Hesus. At sa tuwing inaalala natin ito, ang pag-ibig ng Diyos at ni Jesus
sa atin, no? Pinapahalaga natin ang pagpapakita nila ng pag-ibig sa atin. Pero sa bawat taon na ipinapahayag natin ang memorial ng kamatayan ni Panginoong Hesus, doon sa unang Korinto, Kabanata 11, talatang 26, sa liham ni Pablo, doon sa mga Kristiyano o mga pinahirang Kristiyano, binanggit ni Jesus ni Pablo, na darating ang panahon na alalahanin natin ang huling memorial, at binanggit niya doon sa bawat taon na ipinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdiriwang ng memorial, lalo tayong napapalapit sa wakas ng sistemang ito ng mga bagay. Bueno, noon pa man, no, pinag-uusapan at pinananabikan na ang paksa tungkol sa wakas. Tingnan natin ang tagpo ng panahon ni Jesus doon sa Marcos, Kabanata 13, talatang 8. Marcos, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 4. Ito ay dalawang tagpo na mababasa natin sa Marcos, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 4. Kung nariyan na kayo, ito po yung mababasa. Habang palabas siya sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad niya, "Guro, tingnan mo, napakalalaking bato at napakagandang gusali." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitirang magkapatong na bato rito. Lahat ay ibabagsak." Habang nakaupo siya sa bundok ng mga Olibo kung saan abot tanaw ang templo, tinanong siya ng sarilinan ni na Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda na malapit ng magwakas ang lahat ng ito?" Hindi ba interesado sila sa binanggit na Jesus? May kinalaman sa wakas? Ano ang tugon o sagot ni Jesus doon sa tanong nila? Kasi gusto nila malaman ang sagot. Tingnan natin, ipagpatuloy natin dyan sa talatang 8. Dyan pa rin sa Marcos, Kabanata 13, talatang 8. "Dahil maglalabanan ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar, magkakaroon din ng tagutom. Ang mga ito ay pasimula ng matinding paghihirap." Oo, sa binasa nating teksto, nagbigay si Jesus sa kanyang mga alagad ng tanda na binubuo ng maraming pangyayari o maraming bahagi na pagkakakilanlan ng mga huling araw ng balakyot na sistemang ito ni Satanas. Oo, ang hulang ito ay mayroong dalawang katuparan. Noong panahon ng unang siglo at sa ating panahon. Kailan ba ito naganap, ang unang katuparan? Noong 70 CE, no? Na kung saan bumagsak ang Jerusalem, no? Kamusta naman sa panahon natin sa ngayon? Natutupad na ba ang Marcos, Kabanata 13, talatang 8? Ano ang ipinapakita ng mga pangyayari? Talaga bang nasa mga huling araw na tayo? Mas malapit na ba ang wakas kaysa sa iniisip mo? Bueno, suriin natin ang 5 espesipikong bahagi na bububuo sa tanda. Ang 3, nandun na sa binasa natin kanina, doon sa Marcos, Kabanata 13, talatang 8. At ang 2 mamaya ay nakaulat doon sa Lucas, Kabanata 21, talatang 11. At ang pang-5, doon sa Mateo, Kabanata 24, talatang 12. Doon muna tayo sa binanggit ni Jesus sa Marcos, Kabanata 13, talatang 8. Binanggit na maglalabanan ang mga bansa. Maglalabanan ang mga bansa. Oo, mula noong 1914, mahigit 100 milyon na ang namamatay dahil sa digmaan. Ano ba ang mga nababalitaan natin sa ngayon o sa mga nakalipas na taon? Oo, mayroong digmaan sa mga nakalipas na mga taon, yung Russia at saka Ukraine. Nakaraan ay Iran at Israel, Cambodia at Thailand, at sa ngayon, Iran at US. Ganito ang binanggit ng isang referensya
mula 2007 hanggang 2017. Sabi, tumaas ng 118% ang bilang ng namatay dahil sa labanan at terorismo. At ganito ang sinabi ng isang Deputy Secretary ng United Nations na si Amina G. Mohammed noong Enero 26, 2023. Ang sabi niya, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong karaming mararahas na labanan sa buong mundo mula noong ikalawang digmaang pandaigdig at 2 bilyong katao, isa sa bawat 4 na tao ang nakatira sa mga lugar na apektado. Kaya hindi ba nangyayari sa panahon natin sa ngayon ang sinabi ni Jesus na maglalabanan ang mga bansa? Tiyak na sasang-ayon tayo rito. Ikalawa, doon pa rin sa binanggit ni Jesus sa Marcos Kabanata 13, talatang 8, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang lugar. Taon-taon may mga 100 lindol na nagiging dahilan ng matinding pinsala. Ang sabi yan ng Britannica Academic. Sa nakalipas na mga taon, maraming lindol na inulat o malalakas na lindol na inulat sa iba't ibang lugar. Halimbawa na lang noong 2018, Pebrero 6, doon sa Taiwan, nagkaroon ng lindol na mayroong magnitude ito ng 6.4. Pagkasunod na taon, may inulat ng 2019 naman, Hulyo 27, dito sa Pilipinas, doon sa Itbayat, may inulat na 2 lindol, 5.4 at 6.4, at mayroong namatay. Noong 2021, sa Haiti naman, Agosto 14, mayroon ding lindol na inulat na 7.2. At noong 2022, mayroong 5.6 na lindol doon sa Indonesia. At ano pa ang alam nyo na mga inulat na mga lindol na talagang nakapinsala ng daang-daang libong tao? Doon sa Haiti noong 2010 na kung saan 300,000 ang namatay dahil sa lindol. Kaya kung ikaw ang tatanungin, nangyayari ba sa panahon natin sa ngayon ang sinabi ni Jesus na magkakaroon ng malalakas na lindol? Tiyak na sasang-ayon ka na nangyayari ito sa panahon natin sa ngayon. Kamusta naman ang binanggit ni Jesus doon pa rin sa Marcos Kabanata 13, talatang 8, na magkaroon ng kakapusan ng pagkain o magkakaroon ng tagutom? Bueno, ang 2030 Agenda for Sustainable Development na sinuportahan ng lahat ng bansa o sinuportahan ng lahat ng United Nations member noong 2015, ang sabi nila, goal nila na wala nang tagutom. Wala nang tagutom. Oo, ang lahat ng tao ay makakakain. Pero kamusta? Ano ang report ng mga nagmumonitor ng supply ng pagkain? Ayon sa isang report ng mga nagmumonitor ng supply ng pagkain, palala ng palala ang sitwasyon ng mundo kahit nagsisikap na tapusin ang tagutom at malnutrisyon. Oo, napakaraming tao sa ngayon sa iba't ibang bansa ang walang makain. At nakakalungkot, marami ang namamatay dahil sa gutom. Bakit? Ano ba ang problema? Oo, ang tagutom ay resulta ng digmaan, kagaya ng binanggit natin. Korupsyon, pagbagsak ng ekonomiya, at hindi maayos na pangangasiwa sa agrikultura. At gayon din, kakulangan ng pagpaplano sa lumalala at dinormal na lagay ng panahon. Kaya ano ang epekto? Oo, nagkakaroon ng tagutom dahil sa kakulangan ng supply ng pagkain. Tiyak na sasang-ayon tayo na nangyayari sa panahon natin sa ngayon ang sinabi ni Jesus na magkakaroon ng tagutom. Ano naman ang ikaapat na bahagi na bumubuo sa tanda? Basahin natin ang Lucas, Kabanata 21, talatang 11. Ang tatlo nabanggit na dito, pero kukunin natin ang isang pangyayari dito.
Magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. May binanggit na magkakaroon ng mga epidemya o salot. Isang publikasyon ng WHO o World Health Organization ang nagsabi, sa kasaysayan, ang ika-21 siglo ay nakilala sa malulubhang epidemya. Bumalik ang mga dati ng sakit, cholera, Black Death, yellow fever, at mga bago pang lumilitaw. Binanggit nila SARS, pandemic influenza, MERS, Ebola, at Zika. At ang pinakahuli riyan ay ang COVID-19. Oo, kahit maraming alam o kahit marami nang natuklasan ang mga doktor tungkol sa mga sakit, hindi pa rin nila mahahanap ang lunas sa sakit ng lahat ng tao. Oo, nangyayari sa panahon natin sa ngayon ang sinabi ni Jesus na magkakaroon ng epidemya. Ano ang ikalima? Doon sa Mateo 24:12, ang ikalimang bahagi na bumubuo sa tanda. Atin itong basahin. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig. O lalaganap ang kasamaan. Oo, kitang-kita natin sa panahon natin sa ngayon na talagang laganap ang kasamaan. Oo, ang kasamaan ay binanggit doon na nangungulugang kawalang respeto ng mga tao sa mga batas na parabang walang umiiral na mga batas. Kamusta naman sa Biblia? Sa Biblia, tumutukoy ito sa paglapastangan sa mga batas ng Diyos. Paglapastangan sa batas ng Diyos. Oo, ang kasamaan ay tahasang pagwawalang bahala sa mga kautusan at simulain ng Diyos na Jehova. At dahil sa paglamig ng pag-ibig ng nakararami, ang kasamaan ay lumaganap, ika nga. Maraming tao na tinatanggap ang kasalanan gaya ng pangangalunya at homoseksualidad. Oo, hindi natin maikakaila na nangyayari yan sa panahon natin sa ngayon. 5 bahagi lamang na bumubuo sa tanda ang natalakay natin. Mahal naming mga kapatid at sa mga bisita namin. Ano sa palagay mo? Talaga bang nabubuhay na tayo sa mga huling araw? Gaya ng mga linya dito sa ating kamay, no, sa ating fingerprint, ang mga linya na ito ay bumubuo sa isang fingerprint. Lahat ng pangyayari na tinalakay natin, ito ay isang di maikakailang tanda. Oo, at kung paano ang isang fingerprint ay pagkakakilanlan, nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang tao, ang mga pangyayaring binanggit natin na nagaganap sa panahon natin sa ngayon ng sabay-sabay ay nagpapatunay rin na malapit na ang wakas. Kaya ano ang kailangan nating gawin? Bueno, dahil napakaibigin ng Diyos na Jehova, meron siyang ipinasulat, no, doon sa Bible na kailangan nating gawin. Doon sa 2 Korinto, Kabanata 15, talatang 18 hanggang 20, merong ipinasulat ang Diyos na Jehova kay Pablo. May binanggit na pakikipagkasundo. Ano ba ang tinutukoy ng pakikipagkasundo sa Diyos? Oo, ang pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi natin alam kung hanggang kailan, no, ang alok ng Diyos na Jehova na pakikipagkasundo sa Kanya. Ano ang alam natin? Alam natin ang nakaulat doon sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 11. Ating basahin ito, mga kapatid. 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 11. Kung nariyan na kayo, ito po yung mababasa.
Dahil ang lahat ng bagay na ito ay matutunaw sa ganitong paraan. Pag-isipan ninyo kung anong uri ng pagkatao ang dapat na taglay ninyo. May banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon. Habang hinihintay ninyo at isinasaisip ang pagdating ng araw ni Jehova. Kung kailan ang langit ay wawasakin sa apoy at ang mga elemento ay matutunaw sa matinding init. Oo, alam natin na malapit ng puksain ang mga balakyot. Sinabi ni Pedro na isaisip natin ang araw o ang pagdating ng araw ni Jehova. Bakit kaya niya ito sinabi? O hindi naman dahil gusto niya tayong alamin natin ang oras at araw kung kailan mangyayari ang Armageddon. Kundi dahil gusto nating gamitin ang ating natitirang panahon para magpakita ng mga banal na paggawi at mga gawa ng makadiyos na debosyon. Ano ba itong banal na paggawi o banal na mga paggawi? Oo. Para maipakita ang banal na mga paggawi, dapat tayong maging malinis sa moral. Kaya mayroong mga tanong na inilaan sa atin. Ang tanong, kamusta ka pagdating dito? Halimbawa, sa nakalipas na mga 6 na buwan, naipakita mo na ba ang iyong kakayahan? Na nasanay ang iyong kakayahan sa pangunawa, na makilala ang pagkakaiba ng tama at mali? Kung ikaw naman ay isang estudyante, mabuti ka bang halimbawa sa paaralan pagdating sa paggawi? Naninindigan ka ba sa iyong pananampalataya sa halip na makiayon sa mga kaklase mo para makaiwas sa panunuya? Bueno, ang mga tanong na iyan, tayo mismo ang makakasagot. Ano naman ang makadiyos na debosyon? Oo, kasama rito ang gawain mo sa kongregasyon. Ano-ano ito? Kagaya nito, binibigyan namin kayo ng komendasyon. Ito ay gawa ng makadiyos na debosyon, ang inyong pagdalo sa mga pagpupulong at gayon din ang pakikibahagi ninyo sa ministeryo. Oo, kasama din ang mga gawaing hindi nakikita ng iba. Ano-ano ito? Ang iyong personal na pananalangin, pag-aaral sa salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya makabubuting itanong sa sarili, ipinapakita ko ba sa pamumuhay ko na talagang naniniwala ako na talagang ang panahong natitira ay kaunti na lang? Bueno, magandang suriin ang ating sarili sa tanong na iyan. Ano pa ang gusto ng Diyos na Jehova na gawin natin? Kasi binanggit natin kanina, gusto ng Diyos na Jehova na makipagkasundo tayo sa Kanya. Magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Tingnan natin kung ano pa ang gusto ni Jehova doon sa Apokalipsis, Kabanata 22, talatang 17. Apokalipsis 22, 17. At ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay patuloy na nagsasabi, halika. At ang sino mang nakikinig ay magsabi, halika. At ang sino mang nauuhaw ay lumapit. Ang sino mang may gusto ng tubig ng buhay na walang bayad ay kumuha nito. Oo, mayroong paanyaya ang Diyos na Jehova sa lahat ng tao na kumuha ng nagbibigay buhay na kaalaman mula sa Biblia. Kaya kung ikaw ay patuloy na nakikisama sa mga saksi ni Jehova, binibigyan namin kayo ng komendasyon dahil yan ay hakbang para makakuha ng kaalaman mula sa Biblia. Kasi kailangan ng pagkilos para makuha iyan. At merong napakagandang pag-asa na maaring matamasa natin. Maaring itong umakay sa buhay na walang hanggan. Kaya ang mga saksi ni Jehova ay malugod, natutulong sa inyo para pag-aralan ang Bible gamit ang brochure na ito na masayang buhay magpakailanman. Kaya kung meron kayong kakilala na mga saksi ni Jehova, mga kaibigan, pwede niyong ipakikipag-usap ang tungkol dito.
Dalawa na ang binanggit na gusto ni Jehovah na makipagkasundo at gusto niya doon sa mga tao na hindi pa nakakuha ng kaalaman mula sa Bible, gusto niyang kumuha. Ano ang ikatlo na gusto pa ni Jehovah habang papalapit tayo sa wakas? Tingnan natin ang binabanggit ng Panaghoy, Kabanata 3, talatang 40. Panaghoy, Kabanata 3, talatang 40. Suriin natin at siyasatin ang landasin natin at manumbalik tayo kay Jehovah. Oo, gusto rin ni Jehovah na manumbalik ang kanyang di-aktibong mga tupa sa kanya. Gusto ng Diyos na Jehovah na manumbalik ang kanyang di-aktibong mga tupa sa kanya. Paano ba inilalarawan ng Bible si Jehovah? Tingnan natin doon sa unang Pedro 2:25. Kaya kung dati kang aktibong lingkod ni Jehovah, pakisuyong isa puso ang mga pananalita dito sa unang Pedro 2:25. Dahil tulad kayo ng mga tupang naliligaw, pero ngayon ay nagbalik na kayo sa pastol at tagapangasiwa ng inyong buhay. Oo, tinukoy ni Apostol Pedro si Jehovah bilang pastol at tagapangasiwa ng ating buhay. Ano ba ang saloobin ng Diyos na Jehovah doon sa kanyang mga tupa o sa atin bilang mga lingkod niya? Makikita natin ang sagot kapag babalikan natin ang panahon ni Jeremias. Matapos kundinahin ng Diyos na Jehovah ang mga pabayang pastol, ano ang sinabi ni Jehovah? Mababasa natin sa Jeremias, Kabanata 23, talatang 3 at 4, ang sabi ni Jehovah, titipunin niya ang kanyang mga tupa at maglalaan siya ng maibiging pastol na talagang mag-aalaga sa kawan niya. Oo, maraming dahilan, kung bakit nagiging diaktibo ang isa. May mga ilang Kristiyano na huminto sa pakikisama sa kongregasyon makalipas ang ilang buwan o taon pa nga. Huminto sila ng pakikisama sa mga tapat na lingkod ni Jehovah. Bakit? Ano ang dahilan? May ilan na napapabigatan ng alalahanin sa buhay. Baka dumami ang responsibilidad sa pamilya. Dahil hindi naman tayo sakdal, natisod naman ang iba sa mga nasabi o nagawa ng isang kapatid. At may iba naman na nakagawa ng malubhang kasalanan at nag-aalangang humingi ng tulong sa mga elder. Kaya kung ganyan ang iyong kalagayan, alinman sa nabanggit, ano ang pwede mong pag-isipan? Tingnan natin ang sinabi ni Jehovah doon sa Ezekiel, Kabanata 34, talatang 11 at 12, at tatalon tayo sa 16. Ezekiel, Kabanata 34, talatang 11 at 12, talon tayo sa 16. Dahil ito ang sinabi ng kataas-taasang Panginoong Jehovah, narito ako, at ako mismo ang maghahanap sa aking mga tupa at aalagaan ko sila. Aalagaan ko ang aking mga tupa gaya ng pastol na nadagpuan, ang nangalat niyang mga tupa at nagpapakain sa mga ito. Ililigtas ko ang mga tupa, saan man nangalat ang mga ito, noong araw ng mga ulap at matinding kadiliman. Sa 16, hahanapin ko ang nawala, ibabalik ko ang napalayo, bibendahan ko ang may bali, at palalakasin ko ang mahihina. Oo, hindi galit si Jehovah sa kanyang mga nawawalang tupa. Doon sa binasa nating teksto, hinahanap ni Jehovah ang kanyang nawawalang tupa. Ginagawa rin ba iyon ni Jehovah sa ngayon? Ang sagot, oo. Ang iyong pagkanaririto ay patunay lamang yan na gusto mo pa ring pasayahin ang Diyos na Jehovah. Nakita noon ng Diyos na Jehovah ang iyong pagmamahal sa Kanya. At makakasigurado ka na inilalapit ka ulit ni Jehovah sa Kanya
dahil nakikita niyang muli na mahal mo pa rin siya. Kaya pakisuyong pag-isipan ang pampatibay na ito mula sa brochure na manumbalik ka kay Jehovah. Doon sa page 13, ganito ang sabi. Makakaasa kang tatanggapin ka ni Jehovah kung manunumbalik ka sa Kanya. Tutulungan Kanyang harapin ang kabalisahan, limutin ang sama ng loob, at maging payapa ang isip at puso sa pagkakaroon ng malinis na konsensya. Sa gayon, mapapakilos kang maglingkod ulit kay Jehovah kasama ng iyong mga kapwa mananamba. Gustong-gusto ni Jehovah na manumbalik ang kanyang nawawalang tupa sa kanya. Baka maitanong natin o baka maitanong mo, saan ako magsisimula? Siyempre, kapag nagkasakit ang isa, hindi niya agad maibabalik ang dati niyang mga ginagawa. Sa katulad na paraan, manunumbalik ang lakas mo bilang Kristiyano kung kukuha ka ng paunti-unting mga espiritual na pagkain araw-araw. Ano ang pwede mong gawin? O wag mong biglain ang iyong sarili. Baka pwede kang magbasa ng ilang teksto sa Bible o di kaya makinig ng ilang minutong audio recording doon sa Bible o di kaya manood ng JW Broadcasting. At gayon din, ipagpatuloy ang pagdalo mo sa mga pagpupulong kagaya nito. Oo, higit sa lahat, manalangin kay Jehovah at humingi ng tulong niya. At nandyan din ang mga elder na inilaan ni Jehovah na pwede niyong lapitan para matulungan kayo na muli maibalik ang inyong lakas sa spiritual. Oo, tatanggap ka ng tulong mula kay Jehovah at sa kanyang maibiging kongregasyon. Noon, ginagamit ni Jehovah ang mga propeta niya para magbigay ng babala doon sa mga lingkod ni Jehovah. Kamusta naman sa panahon natin sa ngayon? Oo, alam natin na wala ng mga propeta sa ngayon. Ang ginagamit ng Diyos na Jehovah ay ang kanyang mga pinahirang lingkod, ang tapat at matalinong alipin para magbigay ng kinakailangang babala, kahit sa matuwid pa nga, na mas malapit na ang wakas kaysa sa iniisip natin. Oo, ang mga lingkod na ito, ang mga pinahirang lingkod na ito, ay napatunayan ng matatag. Bakit? Dahil hinahayaan nilang patibayin sila ng salita ng Diyos, ang Biblia, sa kanilang mga atas. Kaya nawa, patuloy tayong magpakita ng gayon ding sigasig katulad nila at suportahan sila, ang mga ginagamit ng Diyos na Jehovah, magbigay ng kinakailangang babala. Oo, napakahalaga na magbigay tayo ng karaniwang pansin doon sa mga bagay na narinig natin. Noong unang siglo, marami ang hindi nagbigay ng babala at hindi nila namalayan na ubos na ang panahon. Sa ngayon, apurahan rin ang pagbibigay ng babala na mas malapit na talaga ito kaysa sa iniisip nila. Kaya kung ikaw ang tatanungin, mas malapit na ba ito kaysa sa iniisip mo? Kung pag-iisipan natin ang mga pangyayari na binanggit natin kanina, gaano kaya kalapit sa sabihin ni Jehovah na magaganap ito? Bueno, ngayon pa lang, hinihimok na namin kayo na manganlong sa mainit na yakap ni Jehovah ang ating dakilang pastol. Magandang umaga po. Maraming salamat, Brother Colmenares, sa inyong maliwanag na pahayag at naunawaan namin kung gaano nakalapit ang wakas at yung mga paraan na dapat namin gawin para manatili kaming tapat sa Diyos na Jehovah. Sa susunod na linggo ay iniimbitahan ulit namin kayo, mga bisita namin, mga pinaaralan sa Biblia sa ganito ring oras. Ang simula ay 8:30
At inaanyayahan namin kayo. Sa susunod na linggo ay pananabikan natin yung paksa na paano makakamit ng mga kabataan ang tagumpay at kaligayahan. Yan po naman ang tatalakayin sa atin sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong sa umagang ito. Pag-aaral ng Biblia gamit ang Bantayan, February 2026. Ang tema ay ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Ito ay tatalakayin sa atin ni Brother Isi Paharilyaga at kasama niya tutulong sa kanya sa pagbasa ay si Brother Brian Jacinto. Pakisuyo po, Brother Isi. Muli, isang magandang umaga ang pinapabot sa inyong lahat at malugod kayong tinatanggap sa ating ikalawang pagpupulong gaya ng nabanggit na ang pag-aaral ng Biblia gamit ang Magasin ng Bantayan. Sama-sama tayong tumayo kung kayo ay nasa kalagayan at awitin natin ang song number 52, ang pamagat Kristiyanong Pag-aalay, hango sa Hebreo Kabanatang 10 talatang 7 hanggang 9. Napakarami nating bisita sa umagang ito, di ba? Alam namin na kayo, bago kayo pumunta dito, kayo nagba-Bible study, meron na kayong sariling relihiyon. Yan. At dun sa relihiyon na yun, maaari kayong nabautismuhan na o kaya nabinyagan. At gayon din yung maraming mga saksi ni Jehovah na dating kaanib ng mga ibang relihiyon. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng ating paksang tatalakayin. Ang pamagat, ang kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Ano ba ibig sabihin nun, ng bautismo na iyon? Ang ating temang teksto ay manghango sa Mateo 28:19. Ang sabi, gumawa ng mga alagad na binabautismuhan sila. Ginamit yung pananalitang binabautismuhan sila. Bakit ganun na lang kahalaga yung utos na iyon? Kaya matututunan natin sa umagang ito kung ano ang kahalagahan ng bautismo, ano ang kahulugan nito, at kung paano ito ginagawa
ng mga saksi ni Jehovah at gaya din ng ginawa ng mga sinaunang mga Kristiyano noon. Kaya makikita natin kung ano yung history ng kung paano ito ginawa. Talakayin natin yung mga susunod na parapo sa pamagitan ng tanong-sagot o ng pagbasa muna ng parapot. Basahin natin yung parapo 1. Hirilikan natin si Brother Jacinto. Masayang-masaya tayo kapag may mga nababautismuhan. Iyan din ang naramdaman ng mga unang Kristiyano nang makita nilang maraming nagpabautismo noong Pentecostes 33 CE. Nagkaroon doon ng pahayag kung saan ipinaliwanag ang kahalagahan ng bautismo. Isinulat ni Apostol Pablo na kasama sa unang mga doktrina tungkol sa Kristo ang turo tungkol sa mga bautismo. Kaya isang pangunahing turo ng Biblia ang bautismo at dapat natin itong maintindihan mabuti. Bakit yan makakatulong sa atin? Tanong sa parapo 1, bakit natin masasabi na isang pangunahing turo ng Biblia ang bautismo? Sister Ciares. Kasi po sa Gawa 2:38, ang diwa po noon, ang bautismo po talaga kahit noon pa ang sumasagisag sa pagsisisi o paraan ng pagpapakita ng isa na talagang gusto niya na magbago at para mapalapit din sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Paano isinagawa yung bautismo noong una? Bigla na lang bang inilubog sila sa tubig? Ano yung binanggit dyan sa ating parapo? Sister Umali. Nagkaroon nga po ng pahayag at ipinaliwanag din po yung kahalagahan ng bautismo. Ayun, no, hindi lang basta inilubog. Meron itong pahayag, kailangan nilang maintindihan yung kahalagahan na yun. Sa pagkakataong ito, ganun yung gagawin natin para mas ma-appreciate natin yung kahalagahan ng bautismo. Para po dos tayo, Brother Jacinto. Kailangan ng matibay na pundasyon para maging matatag ang isang bahay. Kailangan din nating maintindihang mabuti ang tungkol sa bautismo para maging matatag ang pananampalataya natin. Mahalagang maintindihan natin iyan, bautisado man tayo o hindi pa. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Ano ang kahulugan ng bautismo? Paano ito ginagawa? At bakit tayo nagpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu? So para po dos, bakit kailangan nating maintindihang mabuti ang tungkol sa bautismo? Sister Calso, sharing. Kung nagpabautismo nga tayo dahil sa ito yung tinuturo ng ating mga magulang o ito yung sinasabi ng mga nag-Bible study sa atin, hindi magiging matatag at malalim yung foundation ng pananampalataya natin. Kaya napaka-importanting maintindihan nating mabuti kung ano ba talagang ibig sabihin at significance ng bautismo. Maraming salamat. Sister Atamosa. Kaya naunawaan po natin na ang bautismo ay hindi lamang bugso ng damdamin, kundi ipinapakita po ng ulat na hindi pwede pong madaliin ng isang estudyante sa Biblia o ng anak ng saksi ang kanyang pagpapabautismo. Dahil gaya po ng nabanggit kanina, nagsisilbi po itong pundasyon na magiging matatag para sa kanyang pananampalataya. Maraming salamat. Magandang punto. Doon po tayo sa ating bisita, Sister. Para po sa akin, ang pagbabautismo po kasi ay napakahalagang desisyon nito na gagawin natin bago mag-adik kay Jehovah. Kasi po, yung pagbabautismo, hindi isang beses siya, hindi naman siya kung nagkasala ka, next year magpapabautismo ka or after few years. Hindi po siya ganon. Ang pagbabautismo po ay transition ng buhay. Yung iba pa nga po is 360 degree. Babaguhin nila yung buhay nila. Kaya napakahirap po nun. Kaya kailangang mahalagang maunawaan po muna ang ibig sabihin ng pagbabautismo. Mamaya makikita natin kung talaga bang yung bautismo ba mismo yung nagpangyari kaya magbago yung isa o nagbago muna yung isa bago magpabautismo. Ayan, makikita natin yan kung paano natin tatalakayin yan. Ngayon, ang tatalakayin natin sa artikulong ito. Mga puntong tatalakayin natin. O mga tanong na sasagutin natin. Sister Manalo, Catherine Manalo. Ano ang kahulugan ng bautismo?
paano ito ginagawa at bakit tayo nagpapabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Maraming salamat. Yun yung mga subtopics na ating tatalakayin. Unahin natin ang kahulugan ng bautismo para po, Tres. Sa pagpapabautismo mo, ipinapakita mo sa lahat na una, tinanggap mo na ang katotohanan tungkol sa Diyos na Jehova at kay Hesukristo. Ikalawa, pinagsisihan mo na ang mga kasalanan mo. Ikatlo, gumawa ka ng mga pagbabago para paglingkuran si Jehova. Ikaapat, kinikilala mo nang maliligtas ka tangi lang sa pamamagitan ni Jesus. At ikalima, ipinangako mo na sa Diyos sa panalangin na gagawin mo ang kalooban niya kasama ng organisasyon niya. Pagkatapos mong gawin ang pag-aalay na iyan at nagpabautismo ka na, nagsimula ka ng maglakad sa daan papunta sa buhay na walang hanggan. Sa para po, Tres, ano ang kahulugan ng bautismo? Brother Ciares, Bart. Yung una po, tinanggap mo na ang katotohanan tungkol sa Diyos na Jehova at kay Kristo Jesus. Yung pangalawa po, pinagsisihan mo na ang mga kasalanan mo. At ang ikatlo, gumawa ka na ng mga pagbabago para paglingkuran si Jehova. At ang pang-apat po, kinikilala mo na maliligtas ka tangi lang sa pamamagitan ni Jesus. At panglima po, ipinangako mo na sa Diyos sa panalangin na gagawin mo ang kalooban niya kasama ng organisasyon niya. Maraming salamat. Pwede ba mabautismohan ng isa kapag hindi nakuha yung isang punto dito? Doon sa 5 binanggit? Sister Atamosa. Kasi po binanggit po dun sa referensya na ang pagpapabautismo po ay dapat sumapit siya sa tumpak na kaalaman. At kasama yung tumpak na kaalaman, yung 5 punto po na binanggit na po na yun. Yun, no? Importante ito na makuha ng bawat isa. Kaya kung ang isa naiisip kung siya ay magpapabautismo, kailangan makita niya ito. So, hindi naman argaran yun na pag kayo ay nag-Bible study, dumalo sa pulong, yan, automatic, tatanggap niya na kaagad ito kasi minsan medyo mahirap. Ano yung number 5 dito na karaniwan na kailangan itinatanong bago magpabautismo yung isa? Kung ano yung nagawa niya na. Sister Quiñones. Na nagawa mo na yung pag-aalay kay Jehovah between mula ikaw at ang Diyos na Jehovah. Kasi sabi sa 5, ipinapangako mo na sa Diyos na Jehovah sa panalangin na gagawin mo na ang kalooban niya kasama ng organisasyon niya. Yan. Kaya ano ang nauuna? Pag-aalay o bautismo? Sister Ciares. Pag-aalay po. Maraming salamat. Brother Villavicencio, iba pang punto dito sa harap. Baka isipin ng isa na kapag ang isa ay nagbautismo, tapos na. Hindi pa pala yun tapos. Yun pa lang yung umpisa para lumakad ka doon sa buhay na walang hanggan at sundin yung mga pangako mo, pinangako mo sa Diyos na Jehova. Maraming salamat. Brother Umali? Kaya ang isang unbaptized publisher na nakikipag-study sa mga saksi, hindi kailangan matakot, mag-alala o mag-alangan. Kasi kung i-analyze niya yung lesson, yung design ng masayang buhay magpakailanman, doon pa lang sa section 2, sa lesson 23, tinatalakay na yung bautismo. Ibig sabihin, napagdaanan na yung mga pangunahing turo, doktrina sa Bible. Pero halimbawa, lesson 23 na siya, hindi pa siya ready. Doon naman sa section 3, doon sa lesson 46 tsaka 47, tatalakayin ulit yung bautismo. Kaya maganda yung design, yung flow ng program ng Bible study. Ayun, napakagandang paalala nun, no? Kaya huwag kayong hindi yun minamadali. Hindi rin yun binibigla. Brother Calso, iba pang punto. Kaya ang bautismo, hindi ito bugso ng damdamin. Tingnan natin yung 5 requirements na ito. Pinakikita dito na hindi talaga pwedeng madalayin ng estudyante. Hindi pwedeng madalayin yung mga anak na magpabautismo. Hindi kailangan gano'n. Kailangan talaga matutunan niya itong 5 bagay na ito na binanggit bago siya magpabautismo. Yun, no? So, importante, maintindihan natin mabuti. Kaya, yung kahulugan ng bautismo, yun yung magsisilbing pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. Tingnan pa natin ibang punto para po 4.
Kapag nagpabautismo ka, inilulubog ka sa tubig at iniahon. Ikinukumpara iyan sa paglilibing at pagkabuhay muli. Inilalarawan ng bautismo mo ang malalaking pagbabagong ginawa mo sa buhay. Bakit natin nasabi iyan? Kapag nilubog ka sa tubig, pinapakita niya na ininto mo na ang dati mong paraan ng pamumuhay. At kapag iniahon ka na, ipinapakita niya na nagbagong buhay ka na. At pinakamahalaga na sa buhay mo ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Maraming salamat. Sa 4, ano ang ibig sabihin ng paglulubog sa atin sa tubig kapag nagpapabautismo tayo? Brother Daulong, Yuan. Sa Colossus 2:12, ikinumpara ang bautismo sa paglilibing at pagkabuhay muli. Kapag inilulubog tayo sa tubig, sinasagisag nito na inihinto na natin ang dati nating paraan ng pamumuhay at inililibing na natin iyon. At kapag inaahon na tayo, ipinapakita nito na nagbagong buhay na tayo, may mas matibay na pananampalataya at ang pinakamahalaga na sa buhay natin ay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Maraming salamat. Doon sa larawan, pwede bang pakipaliwanag kung paano ginagawa ng mga saksi ni Jehovah ang bautismo? Okay, El? Nagtigil silang mag-smoke. Nag-minimize sila ng na nag-a-alcohol at hindi na nagnonood ng mga violence. Maraming salamat. Yun yung dating buhay nila. Nung bautismo, ano yung aktual na pangyayari doon sa bautismo? Nakikita nyo dyan. Sister Vasquez, Lilia. Kung titignan natin yung larawan, inilulubog siya ng buong katawan. So, hindi katulad ng ibang reliyon, binubuhusan lang sa ulo. So, nangangahulugan, kapag inilubog ka, binago mo talaga yung paraan ng pamumuhay mo. Katulad ng sinabi kanina, kung dati, mahilig kang manood ng karahasan, mahilig kang manigarilyo, mahilig kang uminom, ngayon, binago mo yun, inalis mo na yun sa paraan ng pamumuhay mo. At ang buhay mo ngayon ay inalay mo na sa Diyos na Jehovah. Kaya hindi na yung gusto mo ang masusunod, kundi ang gusto ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Bakit base sa Biblia ay mas angkop na bautismohan ng isa kapag siya ay malaki na? Ayan. Kasi para sa kapakanan ng mga bisita natin na nabautismohan o nabinyagan nung sila ay bata pa, ayan, o baby pa. Sister Arjona, sa likod. Unang kasi kailanganin ay tatanggapin niya yung katotohanan na tinuturo sa Biblia. So kung baby pa siya, paano niya matutunan yung mga bagay na yon? So wala pa yung alam, kaya wala pa siya sa step 1 ng pagbautismo. Maraming salamat. Nakita pa kayong punto. Dito tayo kay Charlie, sa harap. Itong ritual na to, symbolic to ng death and resurrection. So meaning, itong kaya ka malaki na, yung mga nagawa mong mga nakalarawan dito, namatay ka noon. So yung death, at nung inangat ka, yun yung pagkabuhay mo, yun yung bautismado ka na. So dalawa yung death and resurrection. Maraming salamat. Yun yung pinalitaw dun sa punto. Sister Atamosa. At isa pa po kasi yung pagbabautismo ng sanggol po ay hindi naman po nakabase sa itinuturo ng Biblia. Kasi sinasabi po nito na may dapat gawin ng isang tao para mabautismuhan siya. Halimbawa po, naiintindihan niya na yung mga basic na turo ng Biblia at mamumuhay siya ayon sa tinuturo nito. Kaya yung mga pagsisisi na gagawin niya sa kasalanan ay parang malayo po kung yun ay nagagawa na ng isang sanggol. Maraming salamat. At sino ba yung parisan natin nung pagpapabautismo? Sister Magallanes. Si Jesus po. Si Jesus matanda na po siya at hindi siya baby na nabautismahan. At si Jesus, bagamat wala siyang kasalanan, willingly niya inalay yung buhay niya para kay Jehovah. Yan, maraming salamat doon. So makikita natin yan. Yun po yung pinagkuhanan ng paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, doktrina may kinalaman sa bautismo. Galing po sa Bible yung ginagawa na yun. Tingnan pa natin yung ibang punto para po 5 tayo.
Unang Pedro 3, 18-29. Dahil si Kristo ay namatay ng minsanan para sa mga kasalanan, isang taong matuwid para sa mga di matuwid, para maakay kayo sa Diyos. Pinatay siya ng laman pero binuhay bilang espiritu, at sa kalagayang ito ay pumunta siya at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na naging masuwayin noong matyagang naghihintay ang Diyos noong panahon ni Noe, habang itinatayo ang arka, kung saan iilang tao, 8 tao ang nakaligtas sa tubig. Ang bautismo, na katumbas nito, ay nagliligtas din ngayon sa inyo, hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng Diyos sa isang malinis na konsensya, sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo. Sa parapo, may kukumpara ang ginagawa mong paghahanda para sa bautismo sa ginawa ni Noe para maitayo ang arka. Kung nagsisimula ka palang mag-aral ng Biblia, baka maisip mong napakarami mo pang kailangan gawin at nakasing hirap iyon ng pagtatayo ng arka. Kailangan mo ba talagang gawin iyan? Oo, kinailangan sundin ni Noe ang lahat ng utos ng Diyos sa pagtatayo ng arka para makaligtas sa baha. Pero dahil nananampalataya si Noe kay Jehovah at umasa sa tulong niya, naitayo niya ang arka. Gaya ni Noe, kaya mo ning magawa ang lahat ayon sa iniutos ng Diyos pagdating sa paghahanda sa bautismo. Tanong natin sa 5, bakit may ikukumpara ang paghahanda mo para sa bautismo sa pagtatayo ni Noe ng arka? Pwede natin magamit yung text ng binanggit sa 1 Pedro 3, 18 hanggang 21. Ganun ba talaga kahirap magpabautismo? Para ka nagtatayo ng arka? Ano ba yung binanggit yan? Sister Barce. Habang inihahanda ni Noe ang arka, paghahanda iyon ng kaligtasan para sa darating na paghatol sa mga walang pananampalataya. Sinunod ni Noe ang lahat ng utos sa kanya kahit mahirap, lalo na ang paggawa ng daong, kaya naligtas siya at ang pamilya niya sa baha. Sa katulad ng paraan tayo ay nagpabautismo, bagamat maraming hamon sa buhay, pero nagsisikap na batayin ito dahil gusto nating makamit ang kaligtasan pagdating ng paghatol. Tulad ni Noe na nakamit ang kaligtasan kahit napakahirap ang mga dinaanan. So napakahirap pala talaga mabautismohan. Ganun ba talaga yun? Kailangan akong gumugol ng napakaraming panahon at effort para mabautismohan. Kasi kailangan natin explain sa kanila. Ganun ba? Sister Vasquez, Lilia? Kapag ikaw ay nagtatayo ng isang arka, kailangan mo ng pattern. So, sa atin din, sa pag-aaral ng Biblia, may mga utos ng Diyos na dapat natin sundin. Baka isipin mo, ay, napakarami naman ito na kailangan kong gawin, tsaka parang mahirap. Pero hindi yun ang sinabi doon sa Genesis 6:22 eh. Kung susundin lang natin yung sinabi ng Diyos na Jehovah, tutulungan niya tayo sa abot ng makakaya natin, makukuha at magagawa natin yung utos niya at sa bandang huli, paghahanda rin tayo para sa bautismo. Maraming salamat. Sister Hirotani. Dito rin, idinidiin ni Apostol Pedro kung bakit mahalaga isa buhay ng mga tagasunod ni Kristo ang natutunan nila. Ginamit niyang halimbawa si Noe. Sinabi ni Jehovah kay Noe na pupuksain niya ang masasamang tao noon sa pamamagitan ng baha. Hindi maliligtas si Noe at pampamilya niya dahil lamang nalaman nilang magkakaroon ng baha. Ang panahong tinutukoy ni Pedro ay bago ang baha habang itinatayo ang arka. Maraming salamat. So, ibig sabihin ba nun, napakaraming taon, okay lang para mabautismohan kasi tulad ni Noe, ganun din eh. Ganun ba ang pwede? Ibig sabihin nun? Brother Calso? Talagang katulad na pinagot ko rin na hindi yung pagbautismo, hindi bugso ng damdamin, ano. Halimbawa, yung pagtatayo ng arka ni Noe, hindi naman sandali, hindi madali yon. Kailangan ng panahon, kailangan din ang lakas ng loob. Kaya kapag ka-estudyante ka ng Biblia, gustong bautismo, hindi basta-basta eh. Kailangan mo pag-aralan ng katotohanan. Kung maaari, memorize mo pa yung mga teksto
na makakatulong sa iyo para ma-share mo yung katotohanan. Tapos dahil hangap mo dumalo rin sa pagpulong, mahalaga yun eh. Tapos i-share mo rin yung katotohanan. Kaya hindi madali. Pagkatapos, darating pa ang pagsubok, kailangan mong patibayan yung pananampalataya. Ganun-ganun ang ginawa ni Noe, kaya naligtas siya. Ganun tayo. Marami po salamat. Sister Quiñones, iba pang punto. Yung binanggit ng Genesis 6:22 na gayong-gayon ang ginawa ni Noe, hindi naman niya hindi ito nangangahulugan na perfect niyang nagawa talaga. Kundi ang sabi sa reference, maingat niyang nagawa ang tagubili ng Diyos. Walang makakagawa ng perfect nino man kasi walang sakdal na tao. Pero magagawa natin ito kung maingat o gagawin natin yung buong makakaya na masunod ang mga tagubili ni Jehovah. Maraming salamat. Brother Barce. Kung iniisip natin na pag nabautismuhan tayo ay mahirap. Pero sinasabi dito ni Jehovah, once na sinunod mo ang kanyang mga utos, anong pangako niya? Tutulungan tayo na matagumpayan natin ito at magawa ito. At sigit sa lahat ay maibigay natin yung kapurihan sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Ano kaya nasa isip ni Noe nung nakaligtas siya sa baha? Iniisip niya kaya yung hirap pa o yung dami ng taon na ginugol niya nang itinatayo yung arka? O nagpapasalamat na lang siya at sinunod niya si Jehovah? Tingin niyo. Sa Zoom tayo, Brother De Los Angeles. Maganda rin po yung binanggit dito sa unang Juan or 1 John 5:3. Binanggit dito yung kahulugan ng pag-ibig sa Diyos. So gaya ng panahon ni Noe, hindi niya yun naisip na pabigat dahil iniibig niya nga si Jehovah, sinunod niya yung mga utos niya dahil para sa kanya, yung utos ni Jehovah talaga hindi pabigat, kundi yun ay pagpapakita ng pagmamahal. Salamat. Okay. Magandang punto yun. Brother Mata. Nakalagay doon yung pananampalataya ni Noe. Doon sa pananampalataya yon, hindi niya basta-basta lang sinabi na, ay buti na lang, sinunod ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Jehovah. O kaya, tama. Hindi eh. Talagang alam ni Noe ang pagsunod niya kay Jehovah. Klarong-klaro sa kanya yon. Yan. Tingnan natin yung susunod na para po kung paano naman tayo ililigtas ng bautismo. 6. Sa unang Pedro 3:21, sinabi ni Apostol Pedro na nagliligtas ang bautismo. Hindi naman ibig sabihin nito na kapag nalubog na tayo sa tubig, ligtas na tayo at otomatiko nang mawawala ang mga kasalanan natin. Mapapatawad lang ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pantubos. Pero mahalaga pa rin ang bautismo kasi kasama iyan sa mga utos ng Diyos at may tuturing iyan na paghiling natin sa Diyos ng isang malinis na konsensya. Masaya si Jehovah na ibigay ang hiling natin at patawarin ang mga kasalanan natin. Kaya masasabing inililigtas tayo ng bautismo kasi dahil dyan, posible na tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano tayo inililigtas ng bautismo? Sister Scares. Dahil nanampalataya po si Noe kay Jehovah, sinunod niya yung utos ng Diyos na gumawa ng arka, kaya sila nakaligtas. Gayon din po sa pagpapabautismo, maililigtas tayo nito kasi pinapakita nito na nananampalataya tayo na talagang namatay si Jesus para sa atin at nabinuhay siyang ulit. At nahanda tayong gawin yung kalooban ng Diyos, which is tutulong din para magkaroon tayo ng espesyal na kaugnayan sa Kanya. Sa ganyan pong paraan, posible na tayo mabuhay magpakailanman. Maraming salamat. Si Noe, ginawa niya yung sinabi ni Jehovah na ligtas siya. Nagpabautismo na ako. Ligtas na ba ako? Brother Erwin Francisco. Parang isang puno po na pagtatanim natin. Hindi po agad bunga yung makakuha natin kapag nagtanim tayo. Pero yun po yung magandang pasimula. Kapag inalagaan po natin, tiyak na lalaki at mamumunga. Ganyan din po sa bautismo. Hindi po agad na magbubunga yung spiritual na gawain natin. Pero kung aalagaan po natin at babantayan, tiyak na hantong sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Ine-expect na ba ni Jehovah na perpekto ka na sa bagay na yun? Pag nababautismo ka na, ligtas ka na? Ganun ba? Base dito sa Brother Magpile.
Kasi sa iba, pagka nabautismohan ka, ligtas ka na daw kahit maagawa ka pa ng kasalanan kasi bautisado ka na sa kanila. Hindi totoo yun, no? Samantalang dito sinasabi, pagka nabautismohan tayo, nagsisikap pa rin tayo na sundin ang mga utos ni Jehovah. Kaya kung gagawin natin iyon, tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah. Yun, hindi once saved, always saved. Yun. So, yun yung paniniwala ng maraming tao. Brother Altoveros. Tulad nga din po nung halimbawa kanina ng kapag nagtanim tayo, hindi kagad nagiging mabunga. Kasi pagtagal din, maaari ding magkaroon ng mga, makaharap ito ng mga problema at makagawa ng di sinasadyang pagkakamali. Ganyan, ang dapat din po ay malalim din yung pagkakatanim para yung ugat po nito ay malalim. Para hindi tumumba agad yung puno. Kasi po yung pag-aaral po natin sa Biblia, yung pagbabasa po nito, pagsasapuso nito, yun yung pagiging malalim na pag-uugat po sa halimbawa. Kaya po kapag sa ganitong paraan po, isa din po yun na makakatulong po sa isang nabautismohan na maging yung malalim na pag-ibig niya sa Diyos niya. Yun. Kaya importante yung kahulugan talaga ng bautismo para ma-appreciate natin yung ibig sabihin nito para sa atin at kay Jehovah. Tingnan natin kung paano ito ginagawa sa para po 7. Bukod sa pagsasabing kailangang malubog sa tubig ang isa, halos wala nang ibang sinasabi ang Biblia tungkol sa mga dapat gawin sa bautismo. Pero matutulungan pa rin tayo nito na malaman kung ano ang magandang gawin. Halimbawa, may mga prinsipyo sa Biblia na makakatulong pagdating sa pananamit ng mga babautismuhan at sa pagkilos ng mga manonood. Karaniwan ng elder ang naglulubog sa mga babautismuhan. Iniiwasan nating ituring na espesyal ang mga elder na may pribilehiyong gawin ito. At katanggap-tanggap ang bautismo, marami man ang nakapanood nito o kaunti lang. Paano ginagawa ang bautismo? Brother Daulong. Lijan. Bukod sa pagsasabing kailangan tayong ilubog sa tubig, hindi gaanong nagbibigay ng detalye ang Biblia tungkol sa bautismo. Pero may mga talata na nagbibigay sa atin ng mga prinsipyo kung anong nararapat gawin sa panahon ng bautismo. Halimbawa, ang mga talata gaya ng 1 Corinto 14:40 at 1 Timoteo 2:9 ay nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat kumilos at manamit. In addition, ang validity ng bautismo ay hindi nakadepende kung marami o kakunti ang nakapanonood, kundi sa tamang pagsasagawa nito at sa personal na kaugnayan natin sa Diyos. Maraming salamat. May nakita pa kayo kung paano isinasagawa ang bautismo? Binanggit yung pananamit dito sa bautismo? Importante ba yon? May dress code ba tayo sa bautismo? Sister Umali. Merong prinsipyo dito sa 1 Timoteo 2:9. Binanggit na dapat yung pananamit ay maayos, na nagpapakita ng kahinhinan at matinong pag-iisip. Yan. So, meron pa rin. No? Pero, yung bagay na yan, ibinibigay yung discretion sa babautismohan na. So, tayo magpapasya sa bagay na ito. Paano pa yun ginagawa bago ang bautismo? Tingnan natin para po 8. Sinasabi ng Biblia na dapat nating hayagang sabihin ang pananampalataya natin para maligtas. At tama lang na gawin natin yan sa panahon ng bautismo natin. Dahil dyan, may dalawang tanong na dapat sagutin ang mga kandidato sa bautismo. Ang una, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan, inialay ang sarili mo kay Jehovah, at tinanggap ang pagliligtas niya sa mga magitan ni Hesukristo? Nakapokus ang tanong na ito sa mga paghahandang ginawa ng isa para mabautismuhan siya. May pagkakatulad diyan sa sinabi ni Pedro sa mga tao noong Pentecostes. Ang ikalawa, naunawaan mo ba na ang iyong bautismo ay nagpapakitang isa ka ng saksi ni Jehovah at bahagi ka na ng organisasyon ni Jehovah? Ipinapaalala ng tanong na ito na dapat nating tuparin ang pag-aalay natin sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubili ng organisasyon ni Jehovah at pagsamba sa Kanya kasama ang kapwa nating Kristiyano. Yan din ang ginawa ng mga nabautismohan noong Pentecostes. Kwalipikadong mabautismo ng mga buong pusong sasagot ng oo sa dalawang tanong na ito. Basahin muna natin Gawa 2:38 hanggang 42. Kay Jong, pakisuyo. Sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa
kapatawaran ng mga kasalanan ninyo at tatanggapin ninyo ang walang bayad na regalo, ang banal na Espiritu. Dahil ang pangakong ito ay para sa inyo at sa mga anak ninyo at sa lahat ng nasa malayos, sa sino mang piliin ng Diyos nating si Jehovah. Nagpatuloy siya sa pagsasalita para lubusang makapagpatotoo at patuloy siyang nagpayo. Humiwalay kayo sa masamang henerasyong ito para maligtas kayo. Kaya nabautismuhan ang mga masayang tumanggap sa sinabi niya. At ng araw na iyon ay may 3,000 ang nadagdag sa kanila. At patuloy silang nagbuhos ng pansin sa turo ng mga apostol. Nakipagsamahan sila sa isa't isa. Kumain ng sama-sama at nanalangin. Maraming salamat. Sa tanong natin sa 8, anong 2 tanong ang dapat sagutin ng mga kandidato sa bautismo at bakit? Sister Malaluan. Ang unang tanong nga po, pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? Inialay ang sarili mo kay Jehovah at tinanggap ang pagliligtas niya sa pamamagitan ni Jesucristo? Ang ikalawa nga po ay nauunawaan mo na ang iyong bautismo ay nagpapakitang isa ka ng saksi ni Jehovah at bahagi ka na ng organisasyon ni Jehovah na naaalala ko pa nung ako'y nabaptize. Maraming salamat. Naalala niya pa. Hindi naman na recently, pero naalala niya pa. Bakit tinatanong ito? Sinabi, bakit eh? Bakit daw itinatanong yan? Brother Belmonte. Bali, tinutulungan po ng mga tanong na ito na matiyak na handa na yung isa at mauunawaan niya yung kahulugan at yung responsibilidad niya sa bautismo, gaya ng ipinapakita po sa Gawa 2:38-42 po. Maraming salamat. Bakit sinasabi ito ng malakas? Sister Marilyn Nuestro. Yung pagsagot ng isa ng oo sa 2 tanong na yun, ipinapakita lang na publicly, ipinaalam niya sa madla na talagang handa na siya na sumunod sa mga tagubilin na organisasyon ni Jehovah at sasambahin siya kasama ng mga kapwa-kapatid. At yun din ang paraan para makapagpasimula na siya ng kanyang paglilingkod kay Jehovah bilang isang bautismadong saksi. Yan, maraming salamat. Tingnan natin yung larawan, pakisuyo. Anong matututunan natin dyan? O pwede nyo i-explain kung paano ginagawa ng mga saksi ni Jehovah itong nandito sa Parapo 7 para sa kapakanan ng mga bisita natin? Brother Mata? Nakatayo dyan sa isang asamblea yung mga iba't ibang edad ng mga kapatid. May mga lalaki, babae, iba-iba din ang background nila sa buhay. Ngayon, sila ay hayagan ng magsalita o magpahayag ng kanilang pananampalataya sa madla. Ibig sabihin, handa na sila magpabautismo. At yung 2 tanong na yung kanina, mas naunawaan nila yon at handa ang kanilang puso na gawin ito. Kaya doon sa harap sa picture na yan, makita natin kung paano nila iharap ngayon ang kanilang mga sarili para gawin ang kalooban ni Jehovah. Maraming salamat. Sino uli yung naging parisan natin dito sa bagay na to? Tingnan nyo yung nandyan sa binasang teksto kanina. Brother Tolisora. Ginagamit nating parisan yung sinabi ni Pablo doon sa Roma Gis na kung saan ay sa English maganda yung binanggit one makes public declaration. So hindi sapat lang yung tayo ay nananampalataya, sabi ni Pablo, kailangan ipahayag din ito. So parisan iyon nung ginagawa kapag sumasagot ng oo doon sa assembly yung mga babautismohan. Maraming salamat. Doon sa sinabi naman ni Pedro, doon sa Gawa, nung Pentecostes 33 CE, ito yung parang mass baptism na nangyari. Pansinin ninyo? Anong sa 41, binanggit doon, masayang tumanggap ng sinabi niya. So, ibig sabihin, nag-agree sila doon sa mga sinabi ni Pedro, doon sa pahayag na kanilang narinig. So, Brother Umali.
doon sa Gawa 2:38 hanggang 42, nandoon yung pattern, pati yung mga tanong, hindi lang yun basta invento ng mga saksi. Halimbawa, doon sa 38, yung sinabi ni Pedro, magsisi kayo. O doon hinango, binase yung unang tanong sa mga ibabaptize. Ikalawa, doon sa 40, humiwalay kayo sa masamang henerasyong ito. O yun naman yung ikalawang tanong. Ibig sabihin, proud ka bang maging saksi ni Jehovah? Tapos after nung dalawang punto, katulad doon sa 41, nabaptize din yung noon, mga Kristiyano, ganun din sa mga babautismuhan. Masaya silang ibabaptize. Ngayon, pagkatapos nilang mag-agree doon sa bagay na yun. Tingnan natin kung ano pa yung dapat gawin para po 9. Bago mo pa nalaman ang katotohanan, baka isa ka ng mabuting tao at hindi ka gumagawa ng malulubhang kasalanan. O baka saksi ang mga magulang mo, kaya bata ka pa lang, mahal mo na si Jehovah. Kailangan mo pa rin bang magsisi o magpabautismo para maging katanggap-tanggap kay Jehovah? Oo, alam nating nagmana tayong lahat ng kasalanan at na hindi lahat ng ginagawa natin nakapagpapasaya sa Kanya. Pero habang mas nakikilala natin si Jehovah, pinipili nating unahin ang kalooban niya imbes na ang gusto natin. Dahil dyan, pinagsisihan natin ang mga ginawa natin na ayaw ni Jehovah, inihihinto ang mga iyon at ginagawa na natin ang mga nagpapasaya sa Kanya. Pagkatapos, pwede na tayong mabautismuhan. Sa 9, ano ang kailangan gawin ng lahat para maging katanggap-tanggap kay Jehovah? Sister Austria. Kailangan natin ihinto yung mga bagay na ayaw ni Amang Jehovah bago tayo mabautismuhan. Maraming salamat. Paano kung mabait naman na tayo? Wala naman akong ginagawang mali. Actually, lagi pa nga ako nagsisimbi. Mabuti sa kapwa, tumutulong sa kapwa, matulungin, mabait sa magulang. Okay na ba yun? Sister Vasquez, Lilia. Kahit na ganun ang kalagayan natin, kailangan pa rin natin magsisi at magpabautismo. Kasi lahat naman tayo ay nagkasala. At yung kasalanan natin, minana natin yun. Kaya kahit nung maliit ka pa, huwag mo sabihin wala kang kasalanan, may kasalanan ka na, nasa tiyan ka pa lang ng magulang mo. Kaya kailangan natin magsisi. At isa pa, gusto natin na piliin na unahin natin sa buhay natin yung kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos. Pagsisihan natin yung mga ginawa nating mali, lalong-lalo na yung mga ayaw ni Jehovah, at ihinto natin yung ginagawa natin na yon. Ngayon, kapag ginawa natin yan, ito yung magdudulot ng kaligayahan sa Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Atamosa. At sa pamamagitan po nito ay magiging saligan naman po ito ng pagpapakita ni Jehovah ng awa sa atin kapag nakilala po natin na ang bautismo ay pagpapakita po ng pagsisisi. Maraming salamat. Tingnan natin kung dapat pa ba tayo magpabautismo kung tayo ay nabautismuhan na noon sa GIS. Kung nabautismuhan ka na noon sa ibang relihiyon, kailangan mo pa rin mabautismuhan bilang isang saksi ni Jehovah. Bakit? Kasi wala ka pang sapat na kaalaman noon tungkol kay Jehovah at kay Jesus. At kahit inaalay mo na noon ang sarili mo sa Diyos sa panalangin, hindi nakabatay ang pangako mo sa tamang pagkaunawa sa kalooban niya. Nang makilala ni Pablo ang mga taga-Epeso na nabautismo noon nang walang tamang kaalaman tungkol kay Jesus, isinaayos niyang mabautismuhan silang muli. Ganyan din sa ngayon. Katanggap-tanggap lang ang bautismo ng isa kung ginawa niya iyon ng may tumpak na kaalaman tungkol sa kalooban ni Jehovah. Sa GIS, ano ang dapat mong gawin kahit nabautismuhan ka na noon sa ibang relihiyon? Na marami sa mga saksi ni Jehovah din. Sister Barce. Ako nga po, nabautismuhan ako sa Katoliko. Pero noong nag-aral ako ng Bible, talagang ikinapit ko yung lahat na totohan ko na salungat doon sa relihiyon na kinaaniban ko. Kaya mahalaga pala yung bautismo na makilala muna kung sino si Jehovah, ang kanyang anak. Mga pamantayan, ibig sabihin. Mga lahat na pamantayan ni Jehovah. Maraming salamat. Bakit iba yung hindi kinikilala ni Jehovah yung bautismo na nagawa mo sa ibang relihiyon? Ayan na lang. Nag-alay pa rin naman ako sa Diyos kasi iniisip ko kay God pa rin naman lahat yan eh. Brother J. Calso. Hindi pa kasi sapat yung pagkaunawa nila sa kung sino si Jehovah at sino si Jesus. So, kailangan gawin yon. Kaya tayo nag-study at nakilala si Jehovah. Kailangan natin makilala siya ng higit. Tapos doon tayo magpapabautismo. Maraming salamat.
Sino uli naging parisan naman neto ng bagay na ito? Para makita natin hindi nating iniimbento yung ating paniniwala. Brother Magpile. Yung mga taga-Epeso na bautismohan noon, pero hindi nila kilala pa si Jehovah, mali yung pangunawa nila sa bautismo noon. Kaya sinaayos ni Apostol Pablo na mabautismohan ulit sila sa tamang paraan, yung pagkakilala sa Diyos na Jehovah. Ayun, no? Importante yung pagkakilala. Kaya yung kaalaman, importante, Sister Hirotani. Sinasabi nga na kahit seryoso at mula sa puso yung ginawa niyang pagbautismo nung una, hindi pa rin siya nagpabautismo ayos sa tumpak na kaalaman. Kaya para tanggapin ito ng Diyos, kailangan niyang munang malaman ang tamang mga turo ng Biblia, isabuhay mga natutunan niya, ialay ang buhay niya sa Diyos na Jehovah at magpabautismo ulit. Maraming salamat. Ano yung paliwanag doon sa talababa? May punto ba kayong gustong palitawin doon? Brother Umali? Kaya ang tanong, yung mga alagad ba sa Efeso noon, kabilang sa huwad na relihiyon, doon sa bautismo ni Juan? O hindi naman, iba yung kaso noon. Doon sa footnote, maganda yung explanation. Nabaptize sila sa tunay na relihiyon, kaya lang kulang yung kaalaman at kaunawaan doon sa katotohanan. Ang alam lang nila, hanggang kautosan ni Moises, nag-expire na, kailangan ng karagdagang kaalaman, kaya kailangan mabaptize ulit sila. Pwede ba ako magpabautismo next year? Kasi konti lang yung alam ko ngayon. Nabautismohan na ako ngayon, pero para po, parang ako, aralin 3. Pero gustong-gusto ko na talaga. Next year, aralin 20 na ako. Pabautismo ulit. Kasi mas marami na ako alam tungkol kay Jehovah. Pwede ba yun? O hindi ka mababautismohan ngayon? Brother Mata. Kasi binanggit yun yung tamang pagkaunawa sa kalooban ni Jehovah. Ngayon, kahit sabihin natin, chapter 10, chapter 5, pero naunawaan mo yon, pwede mong sabihin, pwede ka na. Pero kung kahit na chapter 20, chapter 30, hindi pa rin naunawaan yun, hindi pwede talaga. Ayun, no? So, yung unang bautismo mo, hindi ka na papabayaan magpabautismo kung hindi mo nasunod yung 5 punto na binanggitan. Sister Carpio, Irene. Alala ko lang po yung panahon ng mother ko kasi 1935 siya pinanganak and then nagbaptize siya nung 16 years old siya. And then nung pagbaptize nila, sabi niya na lumalangoy-langoy pa sila pagkatapos ng baptism. And then after noon, hindi pa seryoso, nagse-celebrate pa sila ng kung ano-ano. Kaya yung mahalaga yung pagkaunawa talaga ng kung ano yung nakalagay sa Biblia at yung turo bilang isang saksi. Kaya nagpare-immerse sila noong 1969. Ayun, no? Maaaring nahatak lang siya noon, nabautismuhan na ilubog, saksi ka na, pero yung pamumuhay niya hindi pa rin. Gaya ng mga tao, mga kapatid na sa Efeso noon. Tingnan natin yung binabanggit doon sa bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Para po 11. Iniutos ni Jesus na dapat mabautismuhan ng mga bagong alagad sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Anong ibig niyang sabihin? Sa Biblia, ang salitang pangalan ay madalas na tumutukoy sa reputasyon ng isa. Pwede rin itong tumukoy sa posisyon at otoridad niya. Kaya kapag ginagawa natin ang isang bagay sa pangalan ng isang tao, kinikilala natin ang otoridad niya. Pag-usapan natin kung paano natin kikilalanin ang posisyon at otoridad ng Ama at ng Anak, pati na ang papel ng Banal na Espiritu. Basahin natin Mateo 28:18 hanggang 20. Brother Gab, Aragon. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi niya, "Ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa. Binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng inuutos ko sa inyo. At makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito." Yan. Siguro yung katagang sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu, kahit hindi saksi, lagi nila naririnig yon sa mga binyag, sa baptism nila. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagpapabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu? Ritual lang ba yan?
na kailangan gawin. Sister Calso. Tumutukoy ito sa reportasyon ng isa at tumutukoy din ito posisyon at otoridad niya. Kasi ang bautismo, may pangalan ng Ama, may pangalan Diyos, ang anak, pero ang banal na Espiritu walang pangalan. Maraming salamat. Ano yung kinikilala? Sister Atamosa, tama yun? Kinikilala po yung otoridad at posisyon po ng Ama at ng Anak, pati po yung nagawa ng banal na Espiritu. Kaya parang ganito po yun, no? Nung sinabi po ni Apostol Pedro dun sa lalaking pilay po, mula nung nanganak siya, sabi po niya, sa pangalan ni Kristo ng Nazareno, lumakad ka. Malinaw po na kinilala ni Pedro yung autoridad ni Kristo at ni Jesus ang nagpagaling sa lalaki. Kaya kung ang isa, kinikilala po niya ang Ama, pinakikita po na talagang siya yung tagapagbigay ng buhay, makapangyarihan sa lahat. At kung yung anak naman po na si Kristo, na hindi po tayo maliligtas kung hindi po natin kilalanin yung paglalaan ng kanyang mismong buhay. At ganoon din po yung banal na Espiritu, na ito'y aktibong persa ni Jehovah na ginagamit para matupad yung layunin niya. Maraming salamat. Kaya hindi tayo nagbibigay ng partikular na importansya kung sino yung naglubog sa atin. Minsan nga hindi natin kilala yung brother, pero alam natin elder yun, yung binanggit kanina. Hindi natin siya kilala kasi ginagamit lang siya ni Jehovah para isakatuparan yung pagpapabautismo. Tingnan natin kung bakit sa pangalan ng Ama sa 12. Sa pangalan ng Ama, kinikilala natin na si Jehovah ang Ama na natin sa langit na nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may lalang ng lahat ng bagay. Kinikilala rin natin na siya ang dumirinig ng panalangin, kaya ginagamit natin ng may paggalang ang pangalan niya kapag nananalangin tayo. Malaya rin natin ginagamit ang pangalan niya kapag pinapakilala natin siya sa iba. Pero hindi lang iyan ang kailangan para mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Kilala na ng mga tagapakinig ni Pedro noong Pentecostes ang Diyos na Jehovah, pero kailangan din nilang kilalanin na maglalaan si Jehovah ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Basahin natin Apokalipsis 4:11. Pakisuyo kay Sheila doon sa likod. O Jehovah na Diyos namin, Ikaw ang karapat-dapat sa kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan dahil nilalang mo ang lahat ng bagay at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang. Maraming salamat. Paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng Ama? Ayon doon sa tekstong nabanggit. Brother Belmonte. Dahil kinikilala natin na si Jehovah bilang ating Ama sa langit, may lalang at makapangyarihan sa lahat ayon sa Apocalypse 4:11. Ibig sabihin po, tinatanggap natin na siya yung pinagmulan ng buhay, siya yung tinatawag natin sa panalangin, at siya rin po yung pinapakilala natin sa iba. Maraming salamat. Naniniwala naman ako kay God the Father. Okay na ba yun? Ano pa yung importante dyan? Yung binanggit dyan sa Roma 5:8. Brother Alibres. Dapat talaga gamitin yung kanyang pangalan kapag tayo ay bautismado na at pinapakilala natin ito sa iba. Maraming salamat. Yung mga ibang relihiyon naman, kilala, o noong unang panahon, kilala naman nila si Jehovah. Anong ibig sabihin nung pananalitang kilala si Jehovah? Kilala lang ba? Dahil sa pangalan? Yun lang ba yung binabanggit dito? Sister MJ Abellanosa? Magandang kinalalanin din si Jehovah na naglaan siya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. At ginawa niya yon habang makasalanan pa tayo. Kaya mabigat yun na tapat na pag-ibig na pagpapakita ni Jehovah sa atin. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan sa Parapod 12. Anong makipapansin natin dyan? Ano yung ginagawa ng isa? Na nagpapakitang kinikilala niya si Jehovah? Pakisuyo. Nananalangin. Okay, nananalangin siya. Ano yung pinapanalangin niya? Bakit siya nananalangin? Yun na lang. Hindi natin mabasa yung puso niya. Pero ano yung maaaring dahilan ng kanyang pananalangin? Ano yung pinananampalatayaan niya? Sister Atamosa.
maaring humihingi po siya ng paggabay ni Jehovah dahil sa alam niya na ang bautismo po ay ang kikilalanin mo na hindi na sa iyong buhay mo, kundi si Jehovah na. Kaya kung nagpapasya man po siya, baka nangingibabaw pa rin po yung sarili niyang kagustuhan at hindi ang nais ni Jehovah. Kaya humihingi po siya ng tulong na magawa pa rin niya kung ang nais niya. Yan. Yung pananalangin, isang form ng pagpapakita o kinikilala natin otoridad ni Jehovah. Kasi humihingi ka ng tulong sa Kanya at alam mo na siya yung makakatulong sa'yo. Kasi hindi ka mananalangin kung alam mong, wala naman palang pa silbi yung panalangin ko. Sister Arjona. Tsaka after ng bautismo, kinikilala pa rin ng sister na yan na si Jesus pa rin ang makapangyarihan sa lahat at ang may otoridad sa lahat ng bagay at siya yung Diyos natin. Mali. si Sir Nestro. Si Jehovah yung gusto niyang banggitin na pangalan. Ayan na, kinurek lang natin. Si Sir Nestro. Ay, Brother Nestro, sorry. Kaya hindi lang yung pagkilala sa posisyon ni Jehovah at autoridad, bahagi na yun eh. Kaya pag sinabing sa pangalan ng Ama, ikaw ay nababautismuhan, nadarama na binabautismuhan na yung pagsang-ayon ni Jehovah sa kanya. Ang isa na pinakasoberano at pinakataas-taasan para sang-ayonan ka ng banal na Diyos na appreciate niya yun. At ito ay papahalagahan niya. Maraming salamat. Tingnan natin yung susunod sa anak. 13. Sa pangalan ng anak, kinikilala natin na si Jesus ang kaisa-isang anak ng Diyos. Alam din natin siya ang daan, ang tanging paraan para magkaroon tayo ng magandang kaugnayan kay Jehovah. Si Jesus din ang ating manunubos kasi namatay siya para magkaroon tayo ng buhay. Napapakilos tayo niya na sundan ang halimbawa niya, hindi lang sa araw ng bautismo natin, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Gaya niya, masigasig din tayo sa pangaral at hindi natin hinahayaang may makapigil sa atin. Handa rin tayong magtiis ng pag-uusig para makapanatiling tapat sa Diyos. At kinikilala natin si Jesus bilang ulo ng kongregasyon, kaya nagpapasakop tayo sa mga inatasan niyang manguna sa mga tagasunod niya. 13. Paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng anak? Tingnan din ang larawan. Bakit sa pangalan ng anak? Brother Belmonte? Dahil kinikilala po natin si Jesucristo bilang anak ni Jehovah, ating manunubos at tanging daan para magkaroon po tayo ng magandang kaugnayan sa Diyos na Jehovah ayon sa John 14:6. At ipinapakita rin po nito na handa tayong tularan yung mga halimbawa na ipinakita niya, nasa lupa pa siya at sumunod po sa kanyang mga turo. At maging masipag po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehovah at manatiling tapat kahit po may mga mabibigat na pagsubok. Maraming salamat. Pakisuyo yung larawan. O paano pinapakita dyan na kinikilala mo na binautismuhan ka sa pangalan ng anak? Sister Calso? Kasi bago tayo ng baptismuhan, ang pangangaral natin utos ni Jesus. Kaya ngayon, gagawin natin pagpapahalaga sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya at posisyon, gagawin natin. Yan. Hindi naman natin binabaliwala si Jesus. Napaka-importante ng papel na ginagampanan niya sa ating buhay. No? Although si Jehovah yung sinasamba nating Diyos. Tingnan natin yung huli sa pangalan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Banal na Espiritu, tinatanggap natin ang katotohanan tungkol sa Banal na Espiritu. Ito ang aktibong puwersa ng Diyos at hindi isang persona o bahagi ng Trinidad. Kinikilala natin na ito ang ginamit ng Diyos para gabayan ng mga propeta at mga manunulat ng Biblia, kaya regular nating binabasa ang Biblia at sinusunod ang mga natutuhan natin dito. Niiwasan din nating makagawa ng malubhang kasalanan. Alam kasi nating mapipigilan niya ng pagdaloy ng Banal na Espiritu sa atin at sa kongregasyon. Sa 14, letter A, paano tayo binabautismuhan sa pangalan ng Banal na Espiritu? Maaari niyong tingnan din yung larawan, gamitin yung larawan. No, anong ginagawa ng isa dyan? O, paano? Brother Mata. Ibig sabihin lamang niya na kinikilala natin ang Banal na Espiritu, ito ay aktibong pwersa ng Diyos na Jehovah na ginamit niya para sumulat ng kanyang salita
gumawa ng kanyang kalooban. At tayo din sa ating sarili, sa gana natin, tulad ng nasa larawan, patuloy tayong nagbabasa, nagbubulay-bulay, nag-aaral ng Biblia. Na sa ganun, yung banal na Espiritu patuloy din nakikilos sa atin, gagabay sa atin, magtuturo sa atin sa mga dapat natin gawin habang patuloy natin na isinasagawa ang iniatas sa atin ni Jesucristo. Maraming salamat. Brother Umali. Pero baka maitanong ng isang study o bisita na kasama natin ngayon, bakit sa Bible ko, Espiritu Santo yung nabasa ko? O dun sa paniniwala ko, Espiritu yung termino. Yung salitang santo, ibig sabihin din nun, banal. Kaya lang, kapag naririnig kasi natin yung salitang santo, merong nakakabit na tao, merong personifikasyon. Kung yun yung paniniwala ng isa, taliwas yun doon sa turo ng Biblia na yung banal na Espiritu, persa lang siya, hindi siya personifikasyon o persona. Ayun, wala siyang pangalan. Kaya hindi siya pinangalanan, no. Pero puwersa siya ni Jehovah. Maganda sa letter B tayo. Ano pang mga bautismo ang nararanasan ng mga pinahiran? Tingnan daw yung kahon. Ano mga punto diyan? So pinahiran pala, ibang bautismo ba sila? O pareho lang sila sa atin? O explain niyo muna sino yung mga pinahiran para sa kapakanan ng mga inaaralan sa Biblia. Ako, mukhang kailangan aralan na uli lahat ng Biblia. Sino yung pinahiran? Sister Arjona. Ito po yung 144,000 na pinili ni Jehovah para makasama ni Jesus na maghahari. Ayun, maraming salamat. Bakit, ano pa yung ibang bautismo na nararanasan nila? Brother Mata. Tatlong uri ng bautismo binanggit dito. Una, binabautismuhan sila sa pamagitan ng banal na Espiritu kapag inanyayahan silang maglingkod sa langit kasama ni Jesus. Ikalawa, binautismuhan sila kay Kristo. Nang ibig sabihin naman, ay binabautismuhan sila at nagiging kaisa sila ni Kristo. Kaya matatawag sila na katawan ni Kristo. Ikatlo, binautismuhan sila sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin naman ito, maingat nilang sinusunod ang halimbawa niya hanggang sa mamatay sila at buhay muli sa langit. Yan. So ito specific lang doon sa 144,000 na aakyat sa langit. Hindi sa lahat ng mga saksi ni Jehovah. Huling para po 15. Kung isa ka ng bautisadong Kristiyano, maging determinadong maintindihan mabuti ang turo tungkol sa mga bautismo. Maging determinado ring tuparin ang pinangako mo kay Jehovah nung mag-alay ka at magpabautismo. Pero paano kung hindi ka pa bautisado? May nakakapigil kaya sa iyo na gawin yan? Makakatulong ang susunod na artikulo para makapagdesisyon kang magpabautismo. Ano ang determinasyon natin? Sister Maybelline. Kailangan nga po natin maging determinado na maintindihan mabuti yung turo tungkol sa mga bautismo. Kailangan din natin umabot ang tumpak na kaalaman at maging determinado to pa rin yung pinangako natin kay Jehovah nung mag-alay tayo at magpabautismo. Maraming salamat. Dito tayo sa repaso. Unang tanong, ano ang kahulugan ng bautismo? Sister Torres. Pinapakita nga po sa mga tao na nagsisi na siya sa mga kasalanan niya at nangako siyang tutuparin niya ang kalooban ng Diyos ano man ang mangyari. Maraming salamat. May 5 punto yon na binanggit dyan bago magpabautismo. Ang isa, yung susunod na tanong, anong 2 tanong ang dapat sagutin ng mga kandidato sa bautismo at bakit? Sister Altoberos. Unang tanong nga po kung yung pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan, inialay ang sarili mo kay Jehovah, tinanggap ang pagliligtas niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Pangalawang tanong, nauunawaan mo ba na ang iyong bautismo ay nagpapakitang isa ka ng saksi ni Jehovah at bahagi ka na ng organisasyon ni Jehovah? Kailangan nga po natin itong sagutin ng hayagang sabihin para maipakita po ng hayagan sa mga tao yung pananampalataya natin upang maligtas. Maraming salamat. Huling tanong, ano ang ibig sabihin ng pagpapabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu? Sister Magallanes.
Sa pananalitang sa pangalan ng ay nangungahulugang kinikilala ng taong binabautismo ng authority at posisyon ng Ama at ng Anak at ng nagagawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Maraming salamat. Brother Calso. Ito baka may makausap tayong Trinitarian kasi kung minsan pwede natin gamitin dito, no? Sabihin nila pangalan ng Ama, Anak, pangalan ng Espiritu. Sabihin natin na hindi about pangalan yan. Kasi kung pangalan yan, okay, ang Diyos may pangalan, no? Jehovah, yung Anak, Jesus Christ. Pero yung Banal na Espiritu, walang pangalan eh. So, hindi about pangalan yan. Kung babanggitin na ngayon natin, sa pangalan ng Ama, kikilalanin mo si Jehovah bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siyang kataas-taasan, soberano sa buong sansinukob. Anak naman, kinikilala mo siya na siya nag-iisang bugtong na anak ng Diyos, tagapagligtas natin. Yung Banal na Espiritu naman, kikilalanin mo na yun ay ang kapangyarihan ng Diyos, yung puwersa niya. Katulad ng ginawa niya paglalang ng langit at lupa, Banal na Espiritu ang ginamit niya. Kagamitan ni Jehovah ito. Maraming salamat. Kita ninyo mga kapatid, mga kaibigan, hindi basta binabautismohan ng isa dahil lang sa gusto niya, o dahil magaling lang yung nagba-Bible study sa kanya, o kaya naaya lang siya sa pulong, pwede na siyang bautismohan. Hindi ganun. Meron tayong parisan na ginagawa sa Biblia kung paano ito isinasagawa ng maayos at kalugod-lugod sa ating Diyos na Jehovah. Oo, maaaring maraming requirements, pero gaya ng ginawa ni Noe, ano ginawa niya? Ginawa na yun ng ganun. Waring mabigat, pero nakayanan niya yun. Sabi nga kanina, nagiging magaan yan later on. Kasi alam mo, na ginagawa mo ito ayon sa pag-ibig ni Jehovah. Kaya natutuwa kami sa amin pong mga inaaralan sa Biblia na pinagpapatuloy ninyo yung inyong pag-aaral at kapag kayo ay sumapit na sa tumpak na kaalaman, maaari kayong mag-decide sa sarili ninyo kung gusto na ninyong mag-alay at magpabautismo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Brother Jacinto, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sara natin ang ating pagpupulong sa pag-awit, awit bilang 161, ang pamagat, kaligayahan kong gawin ang kalooban mo. At pagkatapos ay pangunahan tayo ni Brother Colmenares para sa pansarang panalangin.